Ito ang 361 degrees Fierce Max at kapag tinitingnan ko ito guys, ang ganda ng pagkagawa dito at parang ang sarap ng itakbo ng long run or LSD. Nga pala guys, ang presyo nito ay nasa 2,000 plus. So ano kaya ang may bibigay nitong 361 degrees Fierce Max? Tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng authorized sellers ng 361 degrees para i-test o gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review at lahat na magiging opinion ko dito ay basic experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs nitong sapatos. Itong upper layer niya ay jacquard ang material, tapos ito ay medyo makapal ng konti. Tapos marami itong maliliit na butas para sa pagiging breathable. Dito naman sa toe cup niya, sakto lang yung lambot. May enough protection para sa ating toes. Meron itong 7 lacing holes, so mako-customize natin yung pagtali natin dito para maigpitan natin na maayos. Yung sintas naman ito, medyo malapad ng konti. Hindi stretchable. Sakto lang ang haba kung ilalagay natin sa pampitong lacing holes. Yung tang naman ito, hindi padded. Pero hindi naman manipis yung material, sakto lang ang kapal. May pagka-breathable din yung pagkagawa dito. Sakto lang ang lapad, sakto lang din yung haba. Yung collar lining naman ito ay well padded. Nakakatulong to sa enhanced comfort. Tapos nape-prevent niya yung irritation sa Achilles tendon. Nare-reduce din ng heel slippage kapag well padded ang collar lining. Ibig sabihin, stable fit equals better energy transfer and less wasted effort. Yung back naman ito ay well structured kasi sa tingin ko yung rubber na ito ay support dito sa heel cap. Itong heel cap niya mismo ay matigas para ito magkaroon ng maayos na heel stability. Ang midsole naman ito ay dual density. Dito sa forefoot, papunta dito sa may bandang heel, ang nakalagay dito ay extreme light. Wala silang sinabi kung anong klaseng material ang ginamit nila dito, pero sa ads nila may nakalagay doon na super critical. At kapag pinipress ko yung bandang forefoot, ang lambot. Dito sa may bandang heel, ang lambot talaga. Yung lower midsole naman dito sa may bandang heel, hindi nila sinabi kung anong klaseng material ang ginamit nila dito. Pero basic experience ko, ito ay parang EVA. At hindi siya kasing lambot ng extreme light. So sa tingin ko kaya ginawa nila yon para dagdag o support sa stability nitong sapatos. Bukod doon, itong kulay yellow na to ay plate. Tapos yung design nito parang letter J. Nakakadagdag to sa stability ng sapatos. Napansin ko rin guys, itong design dito sa may bandang heel ng midsole, medyo malapad. Nag-e-enhance din ito ng stability. Nga pala guys, ang kapal ng midsole nito dito sa may bandang forefoot ay 25mm. Tapos dito naman sa heel ay 31mm. So meron itong 6mm drop. So ibig sabihin, low drop ito. Sa mga forefoot striker at midfoot striker, natural ang foot strike natin dito. Itong rubber outsole, wala silang sinabi sa ads nila kung anong klaseng material ang ginamit nila dito. Pero kapag tinitingnan ko ito, malawak ang coverage ng rubber dito sa forefoot area ng outsole. Nakakatulong ito sa traction. So tingnan nyo guys yung kanyang rubber outsole ng ganitong angle. Pag ganitong angle. So balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole nito pagkatapos kung itakbo, kung mabilis pang mapudpod yung rubber outsole nito. So ito naman guys yung kanyang insole. Dito sa may bandang forefoot, makapal, malambot. Meron support sa arch, pa-curve dito sa heel. Medyo makapal din dito sa may bandang heel, malambot. $264 grams sa size 7. So tara, subukan na natin to sa pagtakbo. Pag-usapan natin guys ang naging performance nito at unahin natin sa cushioning. Grabe, sobrang soft. Ramdam na ramdam ko yung lambot ng midsole bawat tapak. Parang may foam na sumasalo sa pako. Basic experience ko, meron itong excellent cushioning na perfect gamitin sa slow pace runs tulad ng easy runs, long runs, LSD at recovery runs. Sa 14 km sa takbo ko dito, nananatili pa rin malambot at supportive pa rin ng cushioning nito. So sa tingin ko, itong sapatos na ito ay pwedeng may takbo ng half marathon pataas. Nga pala guys, kapag nakita nyo to sa personal, parang ang kapal ng midsole. Pero ang nakalagay sa kanila doon is 25mm ang kapal dito sa forefoot. Kuha natin ang estimated na sukat para may reference lang tayo. So dito sa forefoot, nakakuha ko ng 33.9mm. So ibig sabihin,
nakalubog pa ng konti yung paa natin dito sa loob ng sapatos. Big deal ba yon? Para sa akin, big deal yon kasi nakakadagdag yon sa stability. Pinipigilan nito yung over-supination at nagko-correct ng over-pronation. Pagdating naman sa responsiveness nito, simple lang ang kwento ko dito. Sa mabagal na pace, puro softness lang yung nararamdaman ko dito. Halos walang bounce. Pero nung sinubukan kong itakbo ito ng mabilis na pace na umabot ng 3 minutes and 36 seconds, meron ako nararamdaman na bouncy feeling dito pero hindi siya ganun kalakas. Sa madaling salita, itong sapatos na ito ay hindi nakadesign para sa fast-paced o speed workout. Pero sa tingin ko, itong sapatos ay pwede sa short burst of speed. Tungkol naman sa bigat nito, sa mabagal na takbo, ayos lang, hindi ako nabibigitan dito. Pero nung tumakbo ko na mabilis na pace, doon ko naramdaman talaga yung weight nito na medyo nakakadagdag siya sa effort. So dahil doon, hindi ko ito may i-recommend sa speed interval o tempo. At kung comfort ang priority mo over speed, swak na swak ito para sa'yo. Maganda rin ang breathability ng upper layer ito kasi hindi ako nakakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos nung tumatakbo ko. Wala rin ako naranasang hotspot sa talampakan ko dito. Malaking bagay yun sa comfort lalo na kung naglolong run tayo or nag-LSD tayo. Ang isa pa sa maganda sa sapatos na ito ang stability kasi kahit na tumatakbo ko sa iba't ibang terrain, sa pantay, parkour, pataas, pababa, sobrang stable ng feeling. Hindi ako nakakaramdam na nawawalan ako ng balance. Malaking tulong sa pagiging stable nito yung malapad na outsole tapos yung makapit na rubber outsole na nagbibigay ng maayos na grip. Pagdating naman guys sa fitting nito, dito sa toe box, sobrang roomy nararamdaman ko dito. Dito naman sa gitna, sakto lang yung nararamdaman ko dito. Hindi maluwag at hindi rin masikip. Meron ako nararamdaman dito na support charge ko. Dito naman sa heel, dahil sa well padded dito, secure at comfortable lang lockdown. So sa tingin ko itong sapatos na ito ay pwede sa wide fit. Hindi pwede guys sa narrow ang paa kasi sobrang luwag ng toe box, baka sumayaw ang paa nyo dito sa loob ng sapatos. Pagdating naman sa sizing nito, ito po ay true to size. Napansin ko rin na napaka-gentle ng rocker ng sapatos na ito. Hindi siya yung type na agresibong tutulak sa ipa-forward, kundi smooth at gradual ang transition mula sa heel hanggang sa toe. Kaya perfect ito sa mga long runs at recovery days na gusto mo lang ay natural at comfortable na roll through. Pagdating naman sa foot strike nito, meron na itong sapat na cushioning sa lahat ng uri ng foot strike. Kung ikaw ay heel striker, mid foot striker, or poor foot striker, pwede ito sa'yo. Sa mga nagtatanong kung ito ay neutral shoe or stability shoe, para sa akin, ito ay pinaghalong neutral shoe at stability shoe. So ito ang factor kung bakit ko nasabi ito ay neutral shoe. Dahil dito sa forefoot, napakalambot. Nabebend ko pa siya ng gusto. Tingnan nyo guys, oh. Ito naman ang factor kung bakit ko nasabi na stability ito. Dahil sa well supported yung kanyang heel para sa mas magandang balance at sa stability kapag humahakbang tayo. So ibig sabihin ko dyan, kung ikaw ay neutral, pwede ito sa inyo. Kung ikaw naman ay stability, pwede rin ito sa inyo. At para kanino itong sapatos nito? Para sa akin, para ito sa mga runners na naghahanap ng comfortable, well-cushioned at stable na running shoes. Kung ang gusto mo ay mabilis, responsive at lightweight na running shoes, baka hindi ito ang pinaka-ideal para sa'yo. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, kulang ang responsiveness sa mabagal na takbo. Pangalawa, medyo mabigat para sa speed workout. Pangatlo, hindi ideal para sa mga narrow ang paa. Pang-apat, hindi aggressive ang ride. At ang panglimang hindi ko nagustuhan dito, overly soft for some runners. Ang ibig sabihin ko dyan, kung sanay ka sa firmer midsole na may solid feedback bawat tapak, baka hindi mag-work ito sa running style mo. So tingnan natin guys ang durability nitong sapatos. Unahin natin dito sa rubber outsole nito. So naka 14 kilometers na ako, ito na nangyari sa rubber outsole niya. Dito may konting-konting gasgas, dito may konting-konting gasgas din. Dito sa gitna, wala pa masyadong gasgas, so matibay yung rubber outsole nito. Pwede talaga ito magamit sa daily run. So ito naman ang nangyari sa midsole. Meron siyang maliliit na bitak, hindi naman ganun kalala. Yung extreme light, hindi na bakbak. Dito sa kabila, may mga maliliit na bitak, hindi naman ganun kalalim. So para sa akin, matibay yung midsole nito. So tingnan naman natin guys ang dikit ng upper layer at ng midsole ko na wala na. Unahin natin dito sa may bandang toe box. So nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa rin. Dito sa back, nakadikit pa rin. Dito sa inside wall, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa rin. Dito sa harapan, nakadikit pa rin.
So matibay yung mga dikit nito. I-compare naman natin guys ang 361 degrees Fierce Max sa ibang sapatos at nandito ang Anta Travel PG7 2.0 na sa tingin ko ay may pagkasimilar silang dalawa. Sa pagiging comfortable nitong dalawa, paras lang itong comfortable. Sa pagiging stable naman itong dalawa, paras lang din itong stable. Parehas din itong dalawang pwedeng itakbo ng easy run, long run, LSD at recovery run. Pero para sa akin, itong 361 degrees Fierce Max ay mas malambot ang midsole kaysa dito. Sa weight naman itong dalawa, halos parehas lang ito. Nasa 260 plus grams itong dalawa. So nandito rin guys ang Chowdan LH600 na sa tingin ko may pagkasimilar sila sa stability at cushioning. Pwede rin magamit ito guys sa easy run, long run, LSD. Sa bigat naman ito ay nasa 280 grams at ito ay 260 grams, so mas magaan itong 361 degrees Fierce Max. Pagdating naman sa pagiging malambot ng midsole nito, para sa akin mas malambot itong 361 degrees Fierce Max kaysa dito sa Chowdan LH600. So yan lang po muna masabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Run safe!